Hello, happy live, good morning. So guys, pag-usapan natin ang usapang pangarap. Bakit walang katapusang pangarap? Noon ka pa ganyan, Coach Harold, puro ka pangarap, pangarap, pangarap. Nababadoyan na kami sa'yo. Alam mo, yan din sabi sa akin ng mga classmate ko, tsaka ng mga dati kong katrabaho. Puro daw ako pangarap, pangarap. Wala daw katapusang pangarap. Sabi ko, ganoon talaga eh. Masarap kasi mangarap, diba? Dahil pag nakukuha mo yung pangarap mo, fulfillment yun, diba? Nagsimula ako sa pagiging atleta. So pag nakuha ko yung pangarap ko na manalo, mag-champion, mag-MVP, wow, wow. Diba? Parang asaya-saya, diba? Pero syempre, iba na ngayon, hindi na usapang laro. Ano na to eh? Kailangan manalo ka sa buhay. Kailangan mo ipanalo yung buhay. Paano ka mananalo sa buhay? Diba? Kung ang kinikita mo sa pagiging empleyado maliit lang. So, ilang taon din ako namasukan. Ang liit lang ng kinikita ako. Wala man lang akong maipon. Ang naipon ko, payslip. Tapos po, nung ako po ay nagtitinda, diba? Nagnegosyo ko. Ang puhunan ko, inutang ko pa. 50,000 na nga lang yung puhunan sa food cart. Utang pa. So, ganun kahirap na paano mo kukunin yung pangarap kung ang pwede ko lang puntahan, employment o magnegosyo ng food cart. So dahil yan lang kaya ko talaga. So pag nangarap ka, parang hindi nangangarap. Para akong nag-iilusyon. Para akong nag-iilusyon parang paano ko makukuha yung pangarap ko sa pagtitinda? Paano ko makukuha yung pangarap ko sa pamamasukan? Imagine niyo, nagtitinda ako ng french fries. Pinangarap ko na maging 100 yung branch ko. Pero hindi umabot eh. 3 pa lang 4 pa lang Yung pang-4 naging 3, 2, 1, wala. Biglang bumalik sa 0. Lugi. So paano mo kukunin yung pangarap kung ganyan ang nangyayari? Parang nangyayari sa atin, parang wag na nga lang tayo mangarap. Okay na kumain 3 beses ang araw. Okay na yung okay na yung ordinaryong manggagawa ka. Okay na yun. You only live once. Kung may kinita, ibili. Kung may kinita, gastusin. So nakalimutan na natin mag-ipon. Nakalimutan na natin yung pangarap. Ang pangarap na lang natin nagbago. So yung pangarap natin na magandang bahay, magandang sasakyan, magkaroon ng malaking savings, makapag-travel sa iba't ibang lugar. So yung mga pangarap natin na yan, kinalimutan na. So nakalimutan na natin kasi parang hindi naman nakukuha parang imposible. So parang yung pangarap, ilusyon na lang. Kaya yung karamihan sa atin tumitigil na mangarap kasi wala naman napapala wala naman nangyayari. Wala namang paraan para makuha. Ba't ka pa mangangarap, di ba? So nakukontento na tayo sa trabaho, sa maliit na kita. Ang ginagawa natin, nag-i-enjoy na lang tayo kung ano yung meron. Diba? Ganun naman nangyayari sa buhay natin magiging kontento ka na lang. Ang nasa isip mo ngayon, okay na to. Basta, maghuhulog ako sa SSS. Magbabayad ako sa Pag-ibig. Para pagdating ng araw, may pension ako. Or kung gusto ko ng bahay, pwede ako mag-loan sa Pag-ibig. Babayaran ko ng 25 years. Diba? Tapos ang SSS mo naman, magkano lang, wala pang 5,000. So yun na lang yung mindset natin bilang empleyado. So isa ho ako dyan. Isa ako sa mga ganyan ng mindset dahil nawala na ako ng pag-asa dahil ilang beses na ako nag-try sa iba't ibang company, MLM man yan, employment man yan, o pagtitinda man yan. Dahil nabigo ako nung nabigo, parang naisip ko, wag na lang mangarap. So makontento na lang siguro ako sa SSS palang araw. Tapos yung
pag-ibig, makaloan man lang ako ng bahay kahit na 25 years to pay. Ang mahalaga may bahay. So yan lang yung mindset ko, na karamihan siguro sa atin ganyan din yung mindset. Ganyan din, nakukontento na lang kasi wala eh. So guys, may live good na nagbibigay ng pag-asa para mangarap ka ulit. So ito na yung pagkakataon na ibalik mo lahat ng pangarap mo, kasi merong live good na pwedeng magbigay ng pangarap natin. So kailangan lang wag ka masyadong negatibo. Hindi na natin kailangan, wag na tayo magpaka-negative, kasi ang tagal na nating nangangarap. Tapos ngayon pa ba tayo magiging negatibo? Kung kailan tumatanda na tayo, dapat lalo tayo nagiging positibo. Kasi habang tumatanda ka, mas lalo kang lumalapit dun sa retirement age. Lalo kang lumalapit sa edad na 60. O kung 50 ka ngayon, 10 taon na lang, 60 ka na. Habang tumatanda po tayo, siyempre hihina ang katawan mo. Tapos yung opportunity mo less na, hindi mo na magawa yung ibang bagay. So pagka wala kang pera, pag wala ka na pundar ng mga passive income, talagang kawawa talaga tayo. Kawawa talaga tayo, guys. O ako na nagsasabi, kawawa tayo, kasi nakita ko na po yan. Marami na po ako nasaksihan na mga kamag-anak ko, yung iba kamag-anak ng kaibigan ko na tumanda, na nanlilimos ng mga anak. Nanlilimos sila ng pera, nanlilimos ng pambili ng gamot, pati pambili ng araw ng duster, hinihingi pa sa anak. Eh syempre, pag tumanda na yung mga magulang natin o yung mga kamag-anak natin na yan, syempre mahihiya rin yan. Kasi nagdadamdam na yan, nagiging maramdaman yan habang tumatanda. Syempre nahihiya manghingi yan. So dahil nahihiya manghingi, ikaw naman wala kang kusa, hindi mo rin bibigyan yung, di ba? Kung ikaw naman yung umabot sa punto na yan, tumanda ka, so maintindihan mo sila. Minsan nakakahiya talaga manghingi, tapos makukontento ka na lang kung ano yung suot mo, kung ano yung damit mong natitira dyan, magtsatsaga ka na lang, kasi hindi ka na kumikita ng pera eh. Paano ka bibili ng damit? Paano ka bibili ng sapatos? Kaya mapapansin mo yung mga may edad na, matatanda na, minsan kung ano na lang yung luma, yun na lang pinagkakasya nila eh. Diba? Kasi nahihiya na sila manghingi. Dahil imagine mo, manghihingi ka sa mga anak mo ng pambili ng pagkain, pambili ng maintenance. Minsan mahihiya ka na rin para humingi ng damit eh. O kung walang kusa yung anak, kawawa talaga yung magulang. So ngayon, kung ilagay mo yung sarili mo doon sa ikaw na yung matanda. O tayo na yung matanda ngayon. O, ngayon, papayag ka ba na maranasan mo yon? Yung nangihingi, nanlilimos. Siyempre, para sa akin, kung ako ayoko, kasi paano kung yung anak ko pagdating ng araw, yung anak ko ordinaryong manggagawa lang kagaya ko, ordinaryong tao lang, hindi gumanda ang buhay, tapos may pamilya na. So paano pa ako manghihingi dyan kung sa kanila lang na pamilya nila kulang pa yung pera nila? So hindi na ako manghihingi. Anong gagawin ko ngayon? Kahit mahina na ako, syempre gagawa ko ng paraan. Magtitinda ako sa palengke, maglalatag ng sako, magtitinda ka ng sibuyas, pupunta ka ng Balintawak, magbibitbit ka ng mga bayong-bayong, bibili ka ng isang sakong sibuyas, ilalatag mo sa palengke para lang mabuhay. Yung iba naman dyan nagta-tricycle, yung iba nag-jeep, naggabiyahe ng jeep. Imagine mo, nagtrabaho ka ng matagal na panahon, nung malakas ka, manager ka, supervisor ka, ang ganda ng trabaho mo sa kumpanya, nag-a-abroad ka pa, tapos pag edad mo na 60, ang nangyari, nagta-tricycle ka na lang. Wala namang masama sa pagka-tricycle, pero ang punto ko lang, di ba dapat pagdating mo na 60, nakapagpundar ka na ng maraming passive income? Sana ikaw na yung operator,
Sana may mga apartment ka na. Hindi yung ikaw pa rin ang bumabiyahe, ikaw pa rin nagtitinda. Sana at the age of 60, marami ka ng passive income para hindi ka na magtatrabaho, ba? Yung pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. O paano mo gagawin yun? Di ba? Kailan mo gagawin yun? Kailan mo gagawin? Pagtanda? Ba? Hindi. Gagawin mo yon, yung preparation. Habang bata ka, pine-prepare mo na yung sarili mo para dun sa future. Ano mga dapat i-prepare mo? So, ito yung natutunan ko lang. Ang dapat mong ihanda habang bata ka, hindi lang yung trabaho na pinapakain ka ng trabaho mo. Dapat naghahanda ka rin kunin yung mga pangarap mo, pangarap na passive income. Ano ba yung pangarap na passive income? Pwede kang magpundar ng apartment. Oo, magpundar ka ng apartment para yung rental ng apartment, yun na yung bubuhay sa'yo. Ha? Pwede kang bumili ng lupa sa probinsya, pataniman ng palay, magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng prutas. Huwag ka lang magtatanim ng sama ng loob. Diba? So, para pagtanda mo, meron kang kabuhayan na kumikita. Kahit mahina ka na, may pumapasok na pera. So, kailan mo gagawin yun? Siyempre ngayon. Kasi malakas ka pa. Habang malakas ka, gawin mo na. Habang may oportunidad at may chance ka, gawin mo na. May opportunity, meron kang chance, swak na swak yan. Gawin mo na habang malakas ka. Para pag nakapagpundar ka, pwede mo nang masabi sa sarili mo na anytime pwede ka na mag-retire. Pwede ka na mag-early retirement. Di ba? Early retirement at the age of 50. At the age of 40, yung mga bata dyan na nakikita ko na napakasipag sa Live Good. 18, 21, 22. Ganyan ang mga edad, pero nakita ko doon sa event, nabigyan ng mga award, ang tataas ng rank. Di ba? Paano pa pagdating ng 30 years old ng mga yan? Financial freedom na yung mga yan na yan. Ibig sabihin, para na silang nag-retire. Pwede silang mag-retire, di ba? Pero mo kumikita ka sa edad na 30, nagwa 100, nagpa 500 o nagwa 1 million per month ka. 500,000 per month, 100,000 per month. Yan ang i-goal mo. Kasi pwede ka na magpundar. Kasi pagka kumikita ka ng ganyang kalaki, makakapagpundar ka talaga. So ano yung mga ipupundar mo? Siyempre, number 1 dyan, siyempre real estate. Magpundar ka ng mga apartment, ng condominium. So habang malakas ka, magpundar ka bumili ka ng farm. Diba? Kung mayaman talaga, magpatayo ka ng resort. Diba? Marami. Maglagay ka ng pera sa mutual fund o kaya sa MP2, o para yung pera mo tumutubo, yung pera mo kumikita ng pera. Para kahit natutulog ka, kahit may sakit ka, nabubuhay ka. So kahit mag-retire ka ng bata, ng maaga, mabubuhay ka. So yun yung sinasabi natin na hanggat bata, hanggat malakas, i-grab natin yung mga opportunity. Gaya niya, may Live Good, diba? Kaya minsan ayaw mo mag-live good kasi minsan hindi mo naman naiisip yung pangarap. Ang nasa isip mo, ang mindset mo, okay lang, basta kumain 3 beses ang araw at walang sakit, okay na ako dun. Kaya minsan hindi ka na nangangarap kasi yan ang mindset mo. Meron pa, okay lang hindi mayaman, hindi naman madadala sa langit yung pera eh. O yan, isa pa yung mindset na yan na nagiging dahilan kung ba't ayaw mong mag-try sa mga opportunity na pwede kang yumaman. Kasi yan yung mindset mo. Ba't hindi mo gawing mindset ganito gawin mo mindset ba't hindi ka magpayaman para makatulong? O diba? Mas
masarap yun. Magpapayaman ako para tumulong. So ang pera, masama yan, depende sa gumagamit. Pero kung ikaw ay tutulong sa kamag-anak, o halimbawa na lang, sarili mo na lang, tulungan mo yung pamilya mo, sarili mo. Baka nga sarili mo hindi mo matulungan, paano yan? So kailangan, ang mindset, paano ka makakatulong. Yun ang mindset dapat. Okay? So yun lang siguro, maraming salamat. So ang kailangan mo lang, ulit, kailangan mong mangarap. Okay? So thank you.